Victorica. Ay, sorry, Athena. Ayan. Kasi yung early game dito for AP Bren, mukhang mag-e-enjoy sila, especially with the Mathilda nga na combo na nakita natin nila. But for the side naman ng RSG, dahil nga meron naman silang Benedetta, so kahit papano, maaari nating masabi na hindi rin naman to in totality na madi-disrupt ng ganito kaaga yung mga junglers sila, which is what we're seeing right now. Kalmado pa yung mapa. And excited ako makita no, kung paano nga ba lalabas ang isang Karina, especially in the day 2 of the playoffs dahil matagal-tagal na natin hindi nakikita ang Karina na to. And looking at the build, may chance pa na maging magic damage build to. At saka sa mga hindi po nakakaalam, si Karina before ang hero na talaga nagbigay ng napakadaming savage Ay, oo. sa mga players. So makikita natin Quantum Charge tapos samahan pa ng Thrill para dito sa Karina. So that is adaptive attack. Tapos yung Assassin Emblem na rin. So probably ang ano talaga dito is more on damage. Hindi siya yung may time kasi diba nagkaroon tayo ng tank Karina. Oo. So iba ang magiging takbo ngayon para sa AP Bren. This time around, maganda yung ginagawa rin dito ni Owen. He's just trying to predict kung saan magagaling yung mga movements from RSG. But it's going to be a first blood going to Nats. There's a Petrified. Ang gantay ng ganito kaaga for AP Bren. It's going to be a 1-for-1. 1-for-1 trade-off pero first blood ay mapupunta pa rin sa side ng RSG. May kalamangan sa gold ang AP Bren. Actually, hindi ko alam saan ang galing to pero may lamang ang AP Bren despite not getting the first blood. Flicker burnt here for Aqua. And so far, I would say na nakakagulat na nagkaroon ng laban bago ang Turtle. Oo, mainit yung mga teams natin. At saka, kung mapapansin ninyo, for RSG, fully aware din naman sila kung saan pupunta si Owen, napigilan nila at nakasalubong nila. Ang aga nilang tinatry no, na i-check kung saan manggagaling tong si Ogwen. Kasi as you've mentioned, isa sa pinakamagiging trabaho niya talaga, manggulo ng jungler for the side of RSG or pwede manggulo rin naman ng mga squishy heroes from their side. First turtle secured para dito sa AP Bren. Natataba ang kanilang gold lead to 800 at mukhang maiiwang mag-buff na lamang si Irad. And I think this is coming in from Ogwen na nakapagpagulo pa rin naman sa loob ng jungle ng RSG Philippines. Wala pa namang level gap kung titignan masyado. One step ahead din kasi talaga lagi dito because of a Hilda. So RSG ngayon medyo kinakapa nila kung paano ba talaga tatapatan muna ang isang Hilda at Mathilda sa may middle lane. Kasi if ever man na maging delikado si Owen, pwede silang tumakas anytime. Lagi nga nakabantay dito si Few in close proximity if ever man. Pero ito yung naasahan natin from Ma'am Hilda. Manggulo, sundan, maging buntot ni Irad. Oh, ito yung literal na parang anino ng isang Hilda ang Matilda dahil tuwing papasok sa malalim na gubat, ang isang Hilda ay pwede rin lang mag-guiding wind palabas. Pero sa ngayon mukhang tatahimik muna ang ating laro. Konting rotations lamang from both teams. Ito yung literal na nagkakapaan pa parehas na kupunan. Parang isipin na lang muna natin madilim ngayon sa Land of Dawn. Dahil hindi ka rin pwede talagang gumawa ng any error. Kaya kung mapansin niyo, even light, asanay tayo sa isang light na grabe din na sumipa from time to time. Pero kasi, kailangan din nilang i-take note kung sino nga ba talaga ang perfect na target. Pero ang tatargetin muna dito sa may bandang bottom side is going to be Eman this early. Medyo pulahan yung buhay niya, pero makakapag-back away pa rin naman. There's the signal, there's the call, pero kita mo naman hindi rin masyado nagamamaasim dito sila Few and syempre, si Ogwen na nakabantay pa rin. I'm not sure no kung good ba yun o bad. Dapat ba mas nag-aasim ang Bren Esports ngayon ng AP Bren, Chantel? Pagka sa damage ni Karina, ni Kaltizi, actually pwede sana sinecure na nila yung kill against Eman kanina kasi nakapag-clear pa siya ng full minion wave. So actually hindi nila na-delay kasi hindi naman umuwi si Eman. Pero delikado kasi if ever na si Kyle TZ. So kahit hindi mo na sila mag-ama-asim. Kumbaga saktuhan lang. Saktong asim. Saktong asim lang o parang sinigang-gang. Dahil nandito na nga tayo sa pangalawang turtle ng larong ito at hinihila na nga ni Irad pero si Nats delikado dito. Dito, pinitiis na lahat ng mga sipa pero tatama na nga lang ni Dito yung guiding win on to light. Super Marco will get the kill pero si Kyle Easy mamamatay na nga lang din. Super Marco with a double kill. Irad and Eman ngayon pinagtutulungan, pinagdidiskitahan si Aqua doon sa pinakagilid. Medyo maka-corner out. And that's going to be 2-man down for the side of RSG at si Aqua. Ngayon ay makakaligtas at makakauwi pa. Uy, napakaganda ng trade na yun pero AP Bren pa rin ang nakakalamang as they also start the second turtle of the game. At isa din sa magiging dahilan para mas lumamang pa ang AP Bren is dahil makakauna din si Super Marco na mag-book ng Torilo sa may bottom lane. And we gotta say for AP Bren, maganda yung pasok doon ni Flop TZ on that black, Dragon form. So for RSG ngayon,
So again, struggling dahil kakaiba nga ang jungler ng kanilang katapat na team. So ang magiging option na lang for them is to spike or help Eman spike that gold. Pero dito, gaganda yung Archer Philippines. Flap easy on the end side. It's going to be Eman with a kill. Ogwen ngayon, pinipilit tumakbo, makakatakbo, yes. Pero for RSG, they want to pick off. They definitely want that, kaya hindi na nila pinaligtas pa. Grabe, ang hirap din palang mabuhay kahit flap teasy ka na nakayusong pa. Masipa ka lang at mali para ni Eman. Mukhang matutunaw ka talaga. And looking at Eman right now, 1-0-1 on this 1-1. Mukhang healthy ang kanyang early game. Isa sa mga win conditions kapag 1-1 ang composition mo. Oo, kasi nagkakaroon ka din ng instant tatapang. Minsan may psych effect din kapag nagiging effective yung laning mo regardless. Kasi kung tinignan natin yung gold, actually mas lamang yung gold ni Super Marco. Pero dahil nabibigyan nga ng space si Eman, nagagamit ng tama kung paano nga ba talaga ang play for Eman sa hero. Oh! Pero napilitan na nga lang siya lumipat dito sa may bandang taas at susundan pa rin siya dyan ng AP Bren. At ngayon, even under the turret, nagtutulong-tulong sila, nagsasalitan sa pagsalo ng damage ng Torre. Eman will be taken down. Pero doon sa may bandang baba, meron din namang gante ang RSG. Beautiful trade mula sa both teams dito. Cross map, talagang palitan lang. Oh, iwas na iwas eh. Alam nila na, boss, parang mahirap yata mag-teamfight kasi ang sakit ang damage nung Karina. Kaya yung dalawa, both Irad and even Nuts, nag-focus na lang dun sa may bottom lane. Kasi pag meron ka ng long lane, mas madami nang pwedeng pag-farman yung gold lane mo. At talaga makikita natin na solid ang fundamentals ng dalawang teams True. dito. Ito yung tipo na hindi mo masyado maintindihan na ba't walang nag-death doon, bakit ang ibig sabihin lang doon ay alam nila na ganun din naman ang makukuha nila. And I am loving it. Early game pa lang, makikita na natin kung gaano katalino ang parehas na kupunan. Grabe yung mechanics sa pinapakita nila dito. Even Ogwen right now, natinatalian na nga with the heartstrings. Mini mobilize is there, pero hindi pa rin naman mag-all in ang RSG. Buhay yung pagong. Nandyan yung conceal play. Hinuhuli nila ang pinakamalambot. There's Aquan Eman, pero iwas. Kaliwas muna sa mga gustong gawin dito ng AP Bren. Yung nagiging movement ng RSG Philippines habang dito yung pagong medyo pulaan ng buhay. Pumasok na sila. Pero doon sa pinakalikod naman, ay pinagtutulungan sila Few together with the rest of the gang. Flap easy with the dragon form. Sinusundan ng 4 na miyembro. Pero ang RSG Philippines ngayon magla-lie down at magdi-disengage na lang muna. Napakagandang trade again para sa ating dalawang kuponan. Pero makikita nyo for AP Bren talagang team fight heavy ang kanilang komposisyon. Although wala naging casualty, para sa moment na yon, AP Bren were able to secure that turtle. Pero for RSG, ang trabaho ngayon ni Kuya Makunats ay magpapalambot muna ng mga tore dahil nasira niya rin yung tore sa may middle lane. Ang ganda nga ng trade na yun dahil isa ang mid lane turret sa mga pinaka-importanting tore na kailangan mong alagaan dahil Definitely. nagbibigay ito ng access sa jungle. And RSG, kahit hindi sila nakakuha ng turtle na yun, ay nabutasan naman nila ang isang crucial na part ng mapa para sa AP Bren. Hindi pa rin naman ganun kalaki ang gold lead ng mga Bees. It's still 1.6k at 1 minuto ang ating aantayin para sa pinakaunang lord ng larong ito. Looking at what happened in the early game, na pumasok pa tayo sa win condition ng Bren na magulo ang isang Fredrin. Kasi diba nakita natin si Irad most of the time, parang siya nauuna. Ngayon na-off din siya na sumama kay Nuts para mag-split na naman doon sa may bottom lane kanina. So, medyo nasira yung pattern ng mga Raiders. Pero alam din nila kasi kung paano mag-adjust. Parang hindi sila nagpapadala din sa kung paano yung pattern ng AP Bren. Ayun yung kasabihan na kapag maikli ang kumot, di ba, matuto ka muna mag-adjust ng konti. At yun yung ginagawa ng May kasabihan RSG. pala ganon? Pero in-English ko lang. Pero for AP Bren naman ngayon, dahil nga sila yung may hawak ng kahit papanong lead, sila ngayon yung mostly nagdidikta ng laro. Pero nakikita naman natin yung mga tinatry na initiation si Light with his sipa. Pero ang problema kasi, merong guiding wind, merong pang iwas, tapos imagine, meron pang flap easy with the usong petrify. Isa yun sa mga kailangan din patayan ng RSG Philippines as they wait for the first lord of the game. You, with this mid lane of Matilda, looking great in this game. 100% ang kill participation. Isa sa mga talagang crucial na stats kapag ang usapan ay position 4. Hihilain na ni Irad. Mukhang matagal-tagal ang sayawan natin dito. Tandaan natin guys, 9 minutes and 45 seconds. Merong mga panghila yung dalawa nating kuponan. Ito ang kinagandahan kahit merong, sabihin na natin assassin. Uy, wait lang, bottom lane! Uy, pero may ibang atake doon sa may bandang baba. Ang side ng RSG Ayaw, Philippines. Petri! Pero dito, mababagsak pa nila si Super Marco. It's going to be a 1-for-1. Pero si Eman ngayon, ang pinagtutulungan, nandyan yung naka. Pero si Caltizi yata ang unang matatanggal. Lumipat dito si Eman with the crossbow of time. Petri! Caltizi going in hard on
position para makakuha ng Lord. Ang ganda ng mga individual plays ng RSG doon with Nats getting the kill on Super Marco. Talagang nahanap niya ang puso ng AP Bren. At ngayon, RSG Philippines, mukhang sila pa nga ang makakakuha ng pinakaunang Lord ng larong ito. Napaka on point at very maganda para dito sa RSG. Sila talaga yung nag-benefit dun sa mga cross-map plays nila. Tapos alam din kasi ng kanilang team na if ever man, wala nang masyadong suportang pwedeng ibigay kasi wala nang DPS. So pag nawala si Caltisi, wala nang pagkukuhanan ng damage. Ngayon, ang interesting dito, isa kasi sa mga unang binil ni Nats is yung Blade Armor. Kaya naging mas madali para sa kanya. Kaya si Super Marco parang naghanap na lang siya ng safe haven sana dun sa may bottom lane turret. Kaso, wala may petrify pa, boss. Alam Boss, na eh. Akala ko nga ginamit na niya nung pinunta niya yung Electo Final Blow. Pero mukhang tinipid pa niya for that final moment. Mukhang makukuha pa din naman ni Caltisi ang kanyang purple buff. And gusto ko rin lang banggitin yung Blade Armor na nasabi mo. Yun yung isa sa mga talagang surefire pangontra sa Eerie. Ayan. Kasi hindi naman matitigilan ng Eerie yung pagbanat sa'yo eh. Oo. Kaya kanina, di ba, parang tatayo na lang siya sa tore. Kaya doon yung movement niya. Yung hindi siya tumakbo doon sa may inhibitor turret. Doon siya sa ilalim na, teka lang. Teka lang, tumigil ka na, Leo. Oo, sana tumila ng ulan. Parang ganun. Okay lang sa kanya yung ginagawa na yun, pero mas okay yung Wave Dragon ngayon na tumama kay Flaptizi. Tinatry niya na naman. I-sustain yung Eman! damage, kaso nga lang si Emma pa matatanggal. Aqua is the next man down. Si Irad ngayon, walang lingon-lingon. Kailangan niya tumakbo, pero hindi na siya papawin pa. Ni Caltisi going in with a double kill. Ngayon ng AP Bren ngayon na mag-rush through sa mga tore ng RSG. This is what the composition from AP Bren is. Kapag nakaisa, tuloy-tuloy na agad. Na-miss natin si Karina at mukhang na-miss din ng Bees. At mukhang si Nats ngayon ay magki-clear lamang ng wave using the Electro Final Blow. And looks like that will be the push mula sa AP Bren. Isang tore, pwede na. Oh, tsaka ito yung gusto ng ganito yung gusto ng AP Bren. Pag magkasama si Caltisi at saka si Super Marco, kasi pumuputok yung damage nilang dalawa. So magugulat na lang, may crit ka na from Irithel. Tapos biglang meron pang lumilipad na isang Karina. Tapos lumilipad din yung Matilda. So very on point dito ang AP Bren sa moment na yun. Oh, Pero mas maganda ngayon yung ginagawa ngayon nila natin. Aqua and Caltisi will go down. Flaptizi together with Ogwen. Tinatry pa rin namang i-delay yung mga bagay-bagay na umabot kay Super Marco. Magsasucceed sila, yes. But imagine yung AP Bren na kanina nakakalamang, nandun na sila halos sa base ng RSG. Ngayon sila yung pinapatras pa unti-unti. Nats onto the front line. Sinitingnan kung meron mag-overextend, pero for AP Bren, kalma na lang muna. Ang ganda ng shot call ng RSG doon. Hinanap talaga nila ang key target na si Kyle Tizzy. At saktong-sakto din magkaka-lord 25 seconds from now. Makakaabot naman ang junker ng AP Bren. At this point of the game, even na naman ang ating score. Hindi nagmamatter ang mga 500. Siguro in real life, oo. Pero sa ML, hindi. Oo. Hindi. At saka kasi yung dalawang teams, kung mapapansin nyo, in-explain pa lang natin yung play ng AP Bren, yung RSG, gumagawa na rin ng play nila. So mga gusto na natin sabihin is nagpapalitan lang sila actually dahil pantay yung kit na meron sila at fully aware sila of the potential or yung full potential ng kanilang lineup. Pero ngayon, binabantayan lang ni Ogwen. Nasaan si Nats? Nasaan si Aqua? Andito yung Lord Buhay, pero mukhang kulang sila dyan. Pwedeng gumawa sila Kyle Tizzy, Flaptizi, and Few. Si Eman ngayon, ang kanilang pagdidiskitahan. Sumanib na nga with the hard shot, pero there's a petrify. Makakalipat with the crossbow tang. Mukhang sila pa nga yata makakapatay dito. On the side of AP Bren at si Few. Ang matatanggal. Ira with a double kill. Flaptizi trying to run away. Habang sila'y nagkakagulo-gulo dyan, meron din palang isang Nats na gumagawa ng kwento, gumagawa ng trabaho. Against Super Marco and Ogwen and RSG Philippines ngayon ang may pagkakataon na makakuha na naman ng Lord. Mukhang ang Lord ay sisimulan na ng RSG at patapos na nga ata. This might just be a free Lord for RSG Philippines. That is a luminous Lord. Tapos may pa-effects pa si Irad. Ang Razor Strat na pinapos. Clutch play, Emma, na doon sa kanyang crossbow tang kanina na sumakto din. Parang konting-konti lang, isang hit na lang dito ng ni Kyle Tizzy kay Eman. Probably it would have been a different story for AP Bren. So parang naging panata dito ni Eman ngayon bukas at mapakailanman na dumiretso na talaga. Lipad ko lipad! Okay lang. Mid lane mukhang hindi naman matutuloy ang laban. Sinaktan lang ng konti si Super Marco. 3 waves ang inaabangan. 3 waves ang tinitimpla ng RSG Philippines. Merong Lord sa may bandang itaas pero mukhang matutunaw agad ang mid lane. Nats ngayon ay nabantayan ang bot lane. A 2-prong push coming in from RSG Philippines. At tignan natin kung saan nga ba magpo-focus ang RSG.
Maganda yung balanse ng minion wave ngayon ng RSG Philippines, pero meron isang Ogwen na nasa labas ng mapa. Alam ito ng RSG, mukhang hindi siya papauwiin ng ibang mga members, specifically Eman and as well as Aqua, na mukhang doon sa may minimap natin, makikita natin na hindi ka namin papauwiin ng ganong kadali lamang. And this time around, AP Bren, bawasan pa sila. Alam, at saka yung moment na yun, si Ogwen, parang wala na rin kasi talaga siyang option na yung heal na kasi as much as possible, gusto mo doon kasi may mga bushes. So, ang naging idea doon was magkaroon siya ng vision na manggagaling doon sa side na yon para malaman kung saan pwede pumasok yung RSG. Pero RSG, alam kasi nila kung anong gagawin. Lap TZ mukhang papasok na. Eman with a hard guard. Makakalipad nga ba? Andito yung Petrify play, pero yung Electrify na blow doon sa pinakalikod, makakatawar doon ng mga memories and even HP dito for the side of AP Bren. Few is down, Flap TZ and Super Marco na lang ang natitira para dumepensa. Pero isa-isa na tinatanggal ng RSG ang mga base turret for the side of Nats. AP Bren. Si Nats ngayon, medyo makunat na talaga definitely, pero the damage that he is coming from the side of AP Bren, they need to respect that as well. Nararamdaman na ng AP Wow. Bren ang 5K gold lead at mukhang hindi pa nga titigilan ng RSG. Gusto din nila ang mid lane at mukhang hindi na nila ata itutuloy. Wala nang minion sa mid. That is the end of the siege of the Raiders. Pero ang daming nakuha ng RSG. Eman, kamunti ka na. Kung ako sa'yo, Oo. mag-return ka na muna. Uwi na lang muna medyo na pa sidestep sa gilid. Interesting enough, nakikita na natin actually yung damage kanina, di ba, ni Eman. Pero yung kanyang item, parang nakita ko may nag-build na rin. Ayan, Malefic Roar. Kaka-build niya lang nung Malefic Roar. So yung damage niya kanina, wala pa talagang penetration. So how much more this time around? So for AP Bren, ang kinaganda naman is, again, yung jungler nila dito is a type of jungle na yung mga makukunat, pwede niya yung isa-isahin. Kailangan lang ng magandang entry point. Ogwen, looking for an opportunity pero mukhang siya ang nahanap ng mga Siya na Raiders. naman. Natalian na pero may damo pa naman. Tignan natin kung mahuhuli nga ba ng RSG si Ogwen. The great chase continues. Nahuli si Ogwen! And imagine, 5 miyembro ng RSG ang humahabol sa kanya. Nandyan yung Guiding Wind, makakatakas ng konti, pero mukhang nandyan na nga lang din yung damage na magagaling kay Eman with his crossbows. It's going to be a kill. Nandyan yung Sagasa, pero Eman with the double kill. Sinaniba pa nga dito with a hard guard. He's unstoppable right now. Lap TZ is down. Emma with a triple kill. RSG ngayon may pagkakataon na matapos ang laban na ito. Indable na ata ang call ng RSG. Tinangki pa ni Iran. Nagpapogi na sa base ng mga bees. Bagsak na ang inhibitor turret. Nandito na rin ang mga minions. Magpa-focus fire na dito ang buong Raiders. Mukhang isa pa ang kanilang isusunod sa hukay. Few is down. Habang si KTC hindi na rin makakaligtas pa. And Wala the magdadef. Raiders will get this game number 1. At di na nila talagang pinatapos dito ang side ng AP Bren. That winning moment is brought to you by your official sponsor.